Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapatayo ng inyong balahibo? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, matutunghayan natin ang Anino ng Kadiliman, isang proyekto na nagdala ng matinding takot at misteryo sa buhay ng ilang artists sa Maynila. Isang gabi, natanggap ni Carol ang isang email mula sa kaibigang si Ken na puno ng takot at pangamba. Ano nga ba ang mga nakakabahalang pangyayari na naganap sa lumang warehouse na iyon? Halina't samahan niyo ako sa pagdiskubre ng mga anino sa dilim na maaaring magdala ng kapahamakan. Magandang araw po sa inyong lahat mga tagapakinig ng Kwentong Kababalagan. Ako po si Carol at salamat sa inyong oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Maynila, isang artist na nagpipinta sa isang maliit na studio. Lumaki ako sa probinsya at dito sa lungsod napadpad dahil sa trabaho. May mga kaibigan akong kapwa artists, kabilang na si Ken, na matagal ko nang kakilala mula pa noong college. Ibabahagi ko ang isang karanasan na nagdala ng kakaibang takot at misteryo sa aming buhay. Isang gabi, habang abala ako sa pagpipinta, isang email mula kay Ken ang natanggap ko. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa paligid nang binuksan ko ang mensahe. Puno ng takot at pangamba ang mga salita ni Ken, inilalarawan ang mga nakakabahalang pangyayari na may kaugnayan sa anino ng kadiliman. Carol, kailangan ko ng tulong mo. May masamang nangyayari sa proyekto, ang sabi ni Ken. Hindi ko maiwasang isipin ang mga kwento ng mga nawawalang tao at mga kakaibang pangyayari sa lugar na iyon. Habang binabasa ko ang bawat salita, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon at alam kong kailangan kong malaman ang buong katotohanan tungkol sa anino ng kadiliman. Sa aming muling pagkikita, ipinakilala ako ni Ken kina Olivia at Angelo, mga kapwa artists na kasama sa proyekto. Nasa isang lumang warehouse kami na ginawang studio. Si Olivia ay nagpakita ng kanyang instalasyon, isang espasyo na may pahilis na sahig at salamin. Habang inaayos ang ilang detalye, bigla siyang natrap sa loob at nasugatan. Tumakbo kami ni Ken papunta kay Olivia, ngunit parang may hindi nakikitang pader na humaharang sa amin. "Tulungan niyo ako, hindi ako makalabas," sigaw ni Olivia habang sinusubukan naming buksan ang pintuan ng instalasyon. Sa kabila ng aming pagsisikap, may kakaibang puwersa na humahadlang sa amin at ang takot ay unti-unting kumalat sa aming grupo. Nasa isang madilim na silid kami nang ipakita ni Angelo ang kanyang bodysuit na pinahira ng anino ng kadiliman. Habang pinagmamasdan ko si Angelo, napansin kong gumagalaw ang paligid kahit wala namang ibang tao. Nakakakilabot talaga. Nang isuot ni Angelo ang bodysuit, nagpakita siya bilang isang figura na nag-iiwan ng mga after images. "Tingnan niyo ito, para akong nagiging bahagi ng kadiliman," sabi ni Angelo habang umiikot sa silid. Pero biglang nawala si Angelo. Naiwan lamang ang suit na may naririnig na boses mula sa loob na parabang nahuhulog sa walang hanggan. "Angelo, nasaan ka?" sigaw ko. Ang pagkawala ni Angelo ay nagdulot ng matinding takot sa amin. Iniulat ni Ken ang mga insidenteng ito kay Dante, ang aming boss. "Walang problema dito, mga ilusyon lamang ang mga yan," sabi ni Dante habang pinipilit kaming pumirma sa isang kasunduan ng pagiging kompidensyal. "Hindi ito ilusyon, Dante. Nawala si Angelo at nasaktan si Olivia," sabi ni Ken. Binaliwala ni Dante ang aming mga alalahanin at iginiit na walang mali sa proyekto. "Kung hindi kayo susunod, mawawalan kayo ng trabaho," banta ni Dante. Sa kabila ng takot, nagdesisyon si Ken na kumilos upang mailigtas ang kanyang sarili at ang iba pang kasamahan. "Kailangan nating gumawa ng plano," pulong ni Ken sa amin. "Hindi tayo pwedeng magtiwala sa kanya." Sa simula, litong-lito ako kung paano makakakligtas mula sa anino ng kadiliman. Tanging si Esme na kilala sa pagbubunyag ng katotohanan ang naisip kong
makakatulong sa akin. Nagtagpo kami ni Esme sa isang lihim na kapehan sa Quiapo. Dala ang mga larawan at video na magpapatunay sa mga kakaibang pangyayari. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha nang ipakita ko ang mga ebidensya. Grabe, Ken. Hindi ko inakalang ganito kalala, anya. Kailangan nating kumilos agad. Kailangan nating ilantad ito, Esme. Hindi na tayo ligtas. Wika ko, puno ng determinasyon ang bawat titig. Alam kong handa siyang tumulong. Nawawala na sina Olivia at Angelo, at ang takot na baka ako na ang susunod ay hindi mawaglit sa isipan ko. Hindi tayo pwedeng magkamali. Isang maling hakbang lang. Tayo na ang susunod. Paalala ko kay Esme habang nagmamadali kaming mag-ayos ng mga ebidensya. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy kami sa aming misyon. Delikado man, wala kaming ibang pagpipilian kundi ilantad ang lihim ng anino ng kadiliman at iligtas ang aming mga buhay. Nagtagumpay kami sa huli. Nakapaglabas kami ng artikulo na naglantad sa proyekto at nagkaisa ang komunidad upang itigil ang anino ng kadiliman. Ang aming tapang at determinasyon ay nagbigay liwanag sa madilim na lihim na bumabalot sa aming buhay. Mga kaibigan, natutunan natin na ang katotohanan ay laging lumalabas kahit gaano pa ito kadilim. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng gabi may mga aninong nagmamasid.